Sabi po nila, ako daw po ang nagdi-dribble. Sinabi po nila nung nakarang hearing, dinidribble ko daw po yung CPCS. Reaction ko po, nung sinasabi niyan, may naakusan ako ng dribble. Wala akong sinabing pangalan kung sino nagdi-dribble. Nung inisyuhan po kami ng redundancy order na kami po ay tsogi na at sibak na, at mag-aral na kaming uminom ng lambanog. Okay, ang hearing na ito ay continuation po sa nakaraan na kung saan nakatanggap tayo ng reklamo mula sa mga manggagawa ng PAGCOR na ayon sa kanila ay below minimum ang kanilang sweldo at ang pinakamasakit, 700 or something ang matatanggalan ng trabaho. And I already talked to the GCG. In fact, they visited my office. Natapos na nila ang gawin yung kanilang classification CPCS. And Mr. Altenco, sabi niya po, nag-agree kayo doon. At pangalawa, wala pong matatanggal na mga empleyado. So, I would like to comment from you or ano pong reaction niyo doon na sinabi po ng GCG at sabi niyo nag-agree kayo na wala na po makakatanggap na empleyado ng PAGCOR na below minimum? Magandang umaga po, Senator, Your Honor. First of all, tungkol po dun sa sinabi ninyo na lumabas po kahapon yung CPCS, Authority to Implement po galing sa GCG. Natanggap po ng aking tanggapan kahapon po ng umaga. At doon po ay yun na po ang bagong magiging mga salaries ng lahat po ng empleyado ng PAGCOR. At dahil po doon, wala naman pong balak kami kundi tunay na implement din po yung pinagkaloob na approval ng GCG. In other words, wala na po mga taga-PAGCOR ang makakatanggap ng below minimum wage. Wala po. Gusto ko lang pong kung papayagan niyo po ako, Go ahead po, Senator. Mr. Altenco. Salamat po. Yan po ay hindi ko po kagagawan yung hindi sila tumatanggap ng below minimum. Inabutan ko na po, alam niyo naman po siguro, ako po'y nanombrahan lamang noong Agosto 2022 at talagang nakita ko po yung problemang yon. Kaagad ko pong inatasan ang compliance officer na nandito ngayon, kasalukuyan din po siyang corporate secretary, na makipag-ugnayan po sa GCG. Ang dati pong chairman, wala pa po yung mga nandito ngayon na nakaupo, ay si former Justice Alex Quiros. Nandun din po si Commissioner Berberabe kung naalala ko. Kami po ay nagpunta na kaagad. Palagay ko po baka pangalawang linggo o pangatlong linggo ko lang po sa trabaho sa GCG para idulog po yung at mag-follow up po doon sa CPCS. Dahil Senator Tulfo, ang sinasabi po nila, ako daw po ang nagdi-dribble. Sinabi po nila nung nakarang hearing, dinidribble ko daw po yung CPCS. Gusto ko lang po sanang mabigyan ng pagkakataon na makapagpaliwanag. Wala pong katotohanan na dinibble ko yon. Magiging karangalan ko nga po na sa panahon ko bilang chairman at CEO ng PAGCOR ay maipatutupad na ang bagong pay class ng PAGCOR employees. Kaya po siguro nandyan naman... So, sino po nagdi-dribble, Chairman? Wala pong... GCG? Hindi po. Sinabit Andito sila po. ngayon? Nung po kasing nakaraang administrasyon, Senator, Kasi when you were not here the last time, lumilitaw, base doon sa sinasabi ng mga kasamahan ninyo, opo. ang may problema GCG. And GCG told me na ginagawa nila lahat, mabilis naman sila umaksyon. Opo. August po, end of August po ako nung na-appoint. Kaagad po lahat ng mga kailangan na dokumento ang na-discover po, Senator Tulfo, baka na hindi po nabanggit dito,
yung pong nakaraang administrasyon ng PAGCOR, they had not a good relationship with, I have to say this, with GCG. So, ang nangyari po, Senator, hindi po nakapag-submit ng maraming requirements yung last administration. So, kinailangan po namin na kumuha pa ng isang third party na ang Development Academy of the Philippines para tulungan po tayong i-work back lahat po ng kailangan na dokumento. Dahil i-submit po natin yun at ang totoo po, sometime in December of last year, tumanggap po kami ng sulat sa GCG na lahat po ng dokumentong kailangan para maipatupad na at mapag-aralan na nila at mabigyan na po nila ng go signal ang PAGCOR or yung authority to implement ay nasa kanya na po lahat. So nakiusap po kami muli na kung maaari sana sa lalong madaling panahon ay mailabas na yon. At doon po, in fairness to GCG, meron pong sabi silang gagawin nila po ang lahat ng kanilang makakaya para po on or before January 31, 2024, hopefully by then, ang sabi nila, mailabas na po nila yung authority to implement. At yan naman po, Senator, ay lumabas kahapon. Sa tulong din po ninyo, nung tinawagan nyo sila noong 1 linggo, pero ang gusto ko lang pong sanang ipaalam sa lahat, hindi ko po drenable at talaga pong kung ang GCG na po siguro makakapagpatunay, halos po linggo-linggo may kinatawan po ang PAGCOR na nagpupunta at nagfa-follow up dito sa mga pangangailangan na ito. Okay, sige. Ayoko na po ng blaming game dito. Opo, Kasi salamat po. hindi tayo matatapos. Ang Yes, sir. importante sa akin, so when will it become effective na magkakaroon na ng tamang pasweldo ang PAGCOR para sa mga empleyado at yan po ay hindi na below minimum wage at retroactive. Yes. Ayun po, Senator, October 2021 po. Pinapaliwanag ko So po October ito. 2021, Up to December 31, Retro. 2023, yung recto, 27 buwan po yun, kung hindi ako nagkakamali. Kaya po, Senator, ang magandang balita po sa lahat ng PAGCORians, tatanggap po sila ng windfall na malalaking halaga para na lang pati po yung mga nagretiro. Yes, sir. Pati po yung nagretiro between October 2021 hanggang December 31, lahat po yun ay padadalan at tatawagan at padadalan ng mga wages due them. So, yun po, Senator, pinaliliwanag ko po yun sa lahat ng town hall meeting. Hindi ko po maintindihan kung bakit parang hindi nila either tanggapin o hindi nila Okay. Pero definite po yun, February, tinatanong niyo po, Yes. kailan po may implement. Sasagutin ko lang po, Senator, nag-usap na po kami kagabi ng HR na nandito ngayon. Nandito po yung kinatawan ng Provident, pinatawag nyo rin, si Ma'am Tina Ador. Nandyan din po yung accounting nung nakaraan, nandito rin po. Gusto ko pong ipalam sa inyo, nagkasundo na kami, magdadagdag po kami ng tao dahil may marami pong proseso at dokumento. Sa February 15 po, so 2 weeks from now, pipilitin namin mag-umpisa na by batches at ang uunahin po natin, Senator, yung mabababa muna na job grade. Okay. Yun po ang unang batch na parireleasan na natin nung pong tinatawag na retro from October 2021 po hanggang December 31, 2024. 27 months po yan, Senator Tulfo. Okay. Yun po, Thank you, Mr. Altenco. Reaksyon mula kay Mr. Oscar Alvarez, Chairman and President ng... Magandang hapon po, buting No, you're chairman. not the Chairman and President ng PAGCOR? Opo, ako po. Di ba sa ano ka, yung sa Union? Pagsiya po sa union. Pasaya, ba't nilagay PAGCOR? Chairman, Hindi.
Hindi ko napansin. Na-promote po si... Ako na palang pumalit sa kanya. Ako po mananaog muna. Papalitan mo na. Senator Tulfo, ako po magpapaalam muna at meron na po palang bagong chairman at Pangulo ang Pagcor. Chairman Pasaya, nagulat ako. Ako po magpapaalam na muna kung papayagan ninyo. No, Mr. Thank you. Dahil na-recognize. Go ahead. Topographer error lang po to. Mr. Alvarez, ano pong reaction niyo doon, sir? Reaction po ko po, yung sinasabi niyan, may naakusan ako ng didribble. Wala akong sinabing pangalan kung sino nagdidribble. Kaya po lang naman namin nasabi nagdidribble kasi nung inisyuhan po kami ng redundancy order na kami po ay tsogi na at sibak na at mag-aral na kaming uminom ng lambanog. Doon na po kami na bahala na itong kakapiranggot na sweldo namin na hindi pa si PCS rate, ito po yung ibibigay niya sa amin na pasweldo. Samantalang po, kung tutusin, titingnan mo po yung kanilang sinabi dito, an employee under the redundancy program, you will receive you will receive an initial total estimated amount of 2 million, 37 years in service. Yun lang po ang estimated lang po ang matatanggap ko. Kami po ay hindi ko pwede itago ito sa misis ko. Kasi pag ganyang pong retirement, kailangan nag-uusap kami niyan. Nung sinabi ko sa kanya na hindi muna ako mag-retire, sinampal niya ako bigla, natutulog kami. Kaya ang ginawa ko, sige mahal, bigyan mo po ako ng 3 araw para magdesisyon. Kasi sabi niya, hindi naman siguradong ibibigay yan. Kasi makikita mo dito, ang sabi dito, may be adjusted to. So walang kasiguruhan. Ang pangatlo ay yung ex gratia, may considered. So sabi ng misis ko, marunong naman po magbasa ng English, ang sigurado lang dyan siguro yung 2 million na retirement mo. Sir, sandali ah. Mamaya na po muna yan. Sige po. Doon muna tayo sa reaction mo na wala nang minimum wage, below minimum wage na matatanggap ng mga taga-Pagcor at retroactive from October 21 hanggang October 2021 po. October 2021 to December 2024. 2024. At 2023, sorry. 23. Ano pong reaction niyo doon? Mamaya na po yung pension muna. Ako po ay nagpapasalamat din. Sa wakas ay inaprubahan po ng GCG. Kaya ako lubos nagpapasalamat kay Chairman Marcos po ng GCG na na-apruban niya po. Sa tagal namin po nag-aantay. Sobrang tagal na po kami nagtitiis po na mababang sweldo. Okay lang po sa amin yon na mababang sweldo namin. Pero nung makatanggap mo kami ng dandansi, diyan na po kami ng lumo. Kasi apektado po kami namin. lang muna. Okay, so wala nang makatanggap ng Pagcorian ng below minimum wage effective immediately bagkus magkakaroon pa kayo ng retro. Tama? Okay sa inyo yun. Okay. Pangalawa, issue, mamaya na po yung sa retirement muna, no? Pangalawa, wala pong matatanggal ng mga empleyado. Ayon po sa inyong hiniling sa GCG, habang po pinag-aaralan pa ng GCG yung aming desisyon, hindi po hanggang wala pong desisyon ng GCG doon sa bagay na yon. Ngayon gusto ko lang po, Senator, kung tungkol po doon sa topic na yon, doon po sa 710, nung una po kasi nabanggit dito sa hearing mahigit 900. Liliwanagin ko lang po, Senator, hindi po 980 yung matatamaan. 710, meron po kasi silang 3 options. So meron na pong nag-opt to retire. 168 po, Senator, representing 24% of the warm bodies that I mentioned. They have all opted to file for retirement. And kasama po, Mr. Senator, si Ginoong Alvarez doon po sa nag-file for retirement. So, 24% na po yun. Ano po? Pero napilitan lang po siya eh. Opo, kung hindi naman po siya napilitan na muna, ang sinasabi ko po sa inyong katanungan, hindi po i-implement ng Pagcor hanggang hindi, dahil sa mungkahin ninyo at
yun din po ang utos ng GCG hanggang hindi po lumalabas ang kanilang desisyon. Okay, thank you. Okay, GCG, Attorney Marius Corpus. So I saw that in your letter to me na until wala pang final decision coming from you and that's being investigated now, being studied, walang mangyaring pagtatanggal sa 700 PAGCOR employees. Yes, Your Honor. Tama po yun. So anong reaction niyo po? Kasi yun po ang pinunta niyo sa akin in the first place nung una tayo magkaharap ng last hearing, dalawa ata sila. Meron bago ngayon. Kayo po, Mr. Sean Lester. So wala munang tanggalan Your habang Honor. pinag-aralan GCG. Your Honor, thank you for your precious time po. I know that I am one with your sentiment that we should be happy for the changes right now, but if I may react on the previous statement of the chairman, with your indulgence po, the mere fact po na tumagal sa previous administration yung aming CPCS at tumagal, there was a span of time na tumagal siya during in his tenure, it only implies po, in my humble opinion, na nagkaroon ng pagpapatagal. Kasi hindi naman po, yan po ay dinedelegate specifically sa isang tao. Kung may failure to perform, dapat po sila internally, may pinarusahan po sila, may binigyan ng notice. Yun po ang aking opinion po, Your Honor. Agree, thank you. Tama nga naman yung sinasabi niya, dapat po may naparusahan administratibo dahil doon sa delay at sana po wag niyo na po ituro kung sa GCG. But for me, what's important here is nag-agree tayo doon sa dalawang problema na inilapit niyo sa akin originally. A, wala nang makatanggap ng below minimum wage, and then B, wala nang matatanggal at na-accomplish natin ngayon with the help of GCG. Kaya thank you GCG for coming over, especially kay Attorney Martinez na kayo nakausap ko sa radyo, nanindigan kayo doon sa inyong pangako. May isang salita kayo dyan sa GCG and I really appreciate that, and you, Attorney Corpus. So now, okay na tayo doon sa dalawa. Yung sa pension naman po, ano yung sa pension, Mr. Alvarez? May binabanggit kayo, tapos sabi niyo, yung misis niyo, hindi... Doon po sa implementation ng CPCS, minayan ko sana na isama dapat yung step increment. Step increase based on legibility, Section 5.2 and 5.5 of the CPCS IIR of EU 150. Sorry, dapat po may paparusahan ha, yung sabi niya, delayed. Hindi po, pwede ko pong sagutin siya. Dahil sabi po niya, meron pong pagde-delay sa amin. Sa side po namin, Mr. Senator, at kay, sino ba yung nagsalita? Si Sean? Si Mr. Cao. Mr. Cao. Wala pong delay dahil, siguro po, mahirap namang sagutin ko yan dahil baka sabihin nyo, self-serving yung aking kasagutan. Baka po, Senator, kung mamarapatin ninyo, pakitanong nyo po sa GCG kung kami ay hindi po ganun kadali kasi napakadami po talagang mga dokumento kaming kinailangan pang pagsama-samahin at isubmit. Baka po pinakamaganda, Senator, pakitanong natin sa GCG kung kami po ba ay hindi nag-aabot ng mga Sige po. Okay, ito na. dokumento. Yun po. Thank you Attorney po. Corpus, Salamat po. ang delayed ba nanggaling sa PAGCOR o nanggaling sa inyo? Dalawa lang po yun. Pwede ba akong mag-explain, Your Go ahead Honor? po. Go ahead po, Kasi like Mr. Tenko, bago rin po ako dito sa GCG. But base doon sa timelines na nakita ko, saka yung mga dokumentong that was made available to us, ang nakikita ko naging main problem was the fact na exempt sa salary standardization law ang PAGCOR. It was originally exempt from the SSL. So meron silang organizational structure and staffing pattern na kakaiba sa ibang government-owned and controlled corporations. Kasi yung mga ibang government-owned and controlled corporations na covered ng SSL po, meron ng specific description ng mga job salary grades, pati yung mga duties and functions and job descriptions. So pag migrate nila to CPCS, medyo madali po yung pag-match ng namin doon sa migration from SSL to CPCS. Pero pagdating dito sa PAGCOR, aside from the fact na pabago-bago po yung organizational structure nila, yung compensation package, before po, medyo iba po yung
kakaiba po. In fact, may mga positions na dealer, halimbawa, wala naman ho doon sa ibang GOCCs. Ano. So, Ang nagde-decide po niyan, yung board. for the organizational structure, Your Honor. Di po ba? Yeah. Yes, Honor. Sila, in the same manner, masigit ko lang muna, baka ko makalimutan, na dapat being a GOCC, dapat sila ay member ng GSIS, not SSS. Sa ngayon ata, SSS kayo, di ba? Originally po, I think, Opo, isis po kami nilagay. Bakit hindi po GSIS? Senator, ang totoo po, yun din ang katanungan ko nung pumasok po ako sa PAGCOR. SSS po ang ano. Ang nangyari po pala, noong pong panahon ni former chairman, at wala na po, Alice Reyes, siya po ay nanombrahan na chairman ng PAGCOR noon. Nagdesisyon po yung board noon na dapat po sa SSS na lang ang PAGCOR. Dahil, Hindi ko na po matrace. That was maybe 30 years ago na, o 40, 1987 po eh. So, we're just surmising, ano po eh, pero ito po hindi official. Dati po kasi lang mga retired government employees. So, baka sila double retirement or whatever. So, ang una ko pang ginawa, Senator, pina-check ko po sa GSIS, paano ba kaming makalilipat from SSS to GSIS? Alam niyo po ang kakailanganing halaga. Sa side po ng PAGCOR, kundi po ako nagkakamali, parang close to 10 billion pesos of premiums ang kailangan ibayad. And from the side of the employees, meron pong more than 1 billion pesos po ang dapat singilin para lang maibalik yung from the time of they started in PAGCOR up to this time na magtra-transition muli sa GSIS. Kundi po ako nagkakamali, Senator, baka po, ang sure po ako mahigit 1 billion from the side of the employees. kung gagawin po natin retroactive, paano kung starting now, moving forward? Ang problema po, yung kanilang pensyon, mapupunta na lang sa starting today. Kawawa naman po yung mga nagtrabaho ng mahabang Na nakaputi na for panahon. many years. Meron pong kamukha ni Pangulong Alvarez ng pagsaya, 36 years. 37 year po. 37 years. Ang mangyayari po kasi, Senator, pag halimbawa po, effective January 1, 2024, nailipat na natin sa GSIS yung lahat ng PAGCORians, ito lang po ang magiging day 1 nila sa GSIS. Pero hindi ba pwedeng yung mga perang na i-remit na nila sa SSS, ilipat sa GSIS? Is that possible? Malaki po ang diferensya eh. Kasi mas mababa po yung ano. Yeah, I know. Kasi Opo. 9% versus 14%. Tama po 9% kayo. sa SSS, 14% pag sa Correct po. GSIS. So, yun po ang malaking problema. Kaya po ako man, sabi ko, paano ka naman sisingilin ng 1 bilyong mahigit yung lahat ng empleyado at this point para lang mangyari. At kami naman po sa PAGCOR, wala naman pong, mahirapan naman pong kumuha ng sabihin natin 10 billion pesos just to activate. Kaya, sa sarili ko po, at tinanong ko rin po ito sa board, bagamat, parang hindi po practical na. Because we want to protect the tenure of the PAGCORians po. Okay. Anyway, Mr. Alvarez, bukod po doon sa sweldo at saka bukod po doon sa yung termination ninyo na hindi na matutuloy, ano po? About sa GSIS po. Okay, sige, GSIS po. Okay, ganito. Tatanungin ko po si Butihing Chairman kung yung pong mambilyo na sinasabi niya ay paghati-hatian po ng mga buong PAGCORian. Dapat po, kasi kulang 10,000 empleyado po tayo, Ginong Alvarez. So, paghahati-hatian po yun ng lahat. Dahil magiging member po kung sakali yung mga empleyado natin sa GSIS. So, dapat lang po na ang bawat empleyado ay babayaran yung back payment share nila o payments to GSIS to the present time. Yun po ang mangyayari doon, Pangulo. Tama po kayo ron. Paghahatian po lahat ng empleyado yun. Ganito po yun. Pinakamaganda po niyan, para malaman namin kung magkano yung share namin, paki-compute lang po. Kung ililipat po kami sa GSIS at mabayaran yung 1 billion,
responsibility naman ata ng PAGCOR yung 10 billion na sinasabi nyo. Opo. Para naman mag-enjoy kami ng retirement namin pag umalis kami sa PAGCOR. Yun ang pong gusto So namin. okay po sa inyo, Mr. Alvarez, na lipat ka sa GSIS at meron ka idadagdag na pera sa paglipat as long as kayong lahat ay mag-contribute doon sa kulang na amount na sinasabi ni Employee Mr. share po Tenco, yun, yung employee share na 1 billion. Opo. Basta i-compute lang na maayos. Opo. Kasi mangyayari, mayroon naman kaming retroactive. Siguro kalahati nun pwede namin ilagak kung talagang kulang pa. Ngayon, pwede naman niyang bawasin sa sweldo namin yung mga natitira para naman mag-enjoy naman kami sa retroactive namin. Kasi para facilitate na po ang pagiging GSIS namin. Okay. Senator, ang akin lang pong gustong sabihin, ayoko pong mag-commit na mangyayari dahil meron naman po, Senator, na 10 billion sa side namin. Ang totoo, tama po si Mr. Alvarez, papakompute ko na lang po. Bibigyan ko rin ng kopya yung committee para makita natin magkano talaga. Dahil ang problema po, kung 8 to 10 billion sa side din ng PAGCOR, baka po walang ganong kalaking cash din yung PAGCOR para bayaran po yung nasabing Makakaipon po yung pagkukuha. PAGCOR, Mr. Altenco, trust me. No, but Kung through 10 the billion, years, mahanapan through po the ng, years. mahanapan po ng Hanapan paraan mo. ng PAGCOR, So, yung 10 billion. Samantalang itong mga empleyado, for so many years na silang papakandakuba sa PAGCOR, 37 years, meron pa siguro more than that. Siguro it's about time na matingnan din yung kanilang kapakanan. Hindi lang palaging kapakanan ng PAGCOR. Opo. Dapat kapakanan din ng mga tao talaga So, nagpapatakbo ng PAGCOR. Ang una pong hakbang na gagawin ko, magpapadala po ako ng kinatawan sa GSIS para ang gawin po ay mapag-aralan nila magkano po talaga. Pagkatapos po, babalik ako sa committee ninyo or isasabihin ko gayon din sa kanila para makita naman nila yung magkano per person. Yun nga ang sinasabi kanina, Opo. Mr. Altenco, ni Mr. Alvarez, na gumawa kayo ng maayos na computation. Siguro Opo. kasama yung mga taga-GSIS, maibigay sa kanila. And then, kung meron halimbawa sinasabi niyo 1 billion, for example, then they need that figure kung exact yun at kung magkano yung paghati-hatian nila. Opo. Hindi naman pwedeng isa lang, dalawa. Dapat lahat sila Ay, magbabayad. definitely po, para lahat, hindi And naman, then, doon sa 10 billion, mas Problema ko na po yun. madaling problema yon. Opo. Yung 1 billion, yun ang mahirap na Hahanapin problema kasi saan nila kukunin yon? Di ba? Yung habulin na amount. So doon sa 10 billion, don't worry about that. Magagawa ng paraan ng pagkulit kung Hahanap po. gustuhin. Opo. So, Senator, kaya ko lang po nabanggit, more or less, 1 billion kung 10,000 po ang ating empleyado, halos po 1 million pesos. Ang average lang po ito. Pero ayoko pong bitawan yung numero na yon. Ang gagawin ko po, tulad ng sinabi ko kanina, kaagad pong makikipag-ugnayan tayo sa GSIS para I'm sure marami ding hihingi na dokumento ang GSIS. Tapos, base na rin po yun doon sa bagong CPCS rate. Kaya palagay ko, mahigit 1 billion po ang employee share. Dahil sa new CPS rate po, Senator, yung basic salary po, halos pinakamababa po doblado or 2.5 times. So, yun po ang gagawin ko at umasa po kayo na I will make sure that your office, together with the Pagsaya group at the other employees are informed as to what will be the final amount needed. Mr. Alvarez, Based sa computation namin, yung 1 billion po ay average po, tag 100,000 lang po, hindi po 1 million. 100,000. Sorry, O kaya bawat ko isa. 100,000, Mr. Oo, Alvarez. opo. Okay, so Kasi- do the computation na, Mr. Yes, Altenco. we will, as I promised, Senator, I will send somebody, maybe this afternoon, I'll send somebody to GSI so we know what is the process na magpa-compute ang entire organization. Okay sa inyo, Mr. Alvarez? Ang problema lang po umpisahin. niyan, may sinasabi po ang GSIS na kailangan nakapag-render ka sa GSIS ng 3 years or more. So sana po ay ma-waive na po yun. Kasi marami na po sa aming, gayad ko, 5 years na lang po ako natitira sa akin, ay baka hindi na ako maging qualified doon. Sana ma-waive po yung patakaran na yun. Okay.
in the absence of GSIS, mas maganda, Mr. Alvarez, I agree with Mr. Altenco, kailangan talaga makausap muna sila. Siguro kasama din kayo, pag nagkaroon ng pag-uusap, present po kayo in the name of We will, transparency para magkaalamanan kung ano talaga narapat. Although I agree with you, sana kung pwede, may waive na lang yon kung maaari. Pero dapat, siyempre, GSIS pa rin magkukol. First things first po, iimbitahin namin, magnombra na po sila after this meeting, siguro isa o dalawang kinatawan na pwede pong sumama sa ipadadala naman namin ng management sa GSIS para po maliwanag na maliwanag ang umpisa ng proseso ng evaluation. Do you agree, Mr. Alvarez? Agree po ako. Salamat po, Mr. Chairman. Salamat din po sa sana po mungkahi ay ninyo. matuloy po yan, mag-GSIS kami at magpag-enjoy naman kami sa aming retirement pay. That we will monitor sa next hearing. Okay. Okay na kayo sa mga, may ibang issue kasi ako sa PAGCOR. Wala na kayo issue sa mga, sa concerning, sa mga employees. Yeah, Mr. Samson? Sir, going back po sa original naman talaga na point namin kung bakit po kami nandito. Yung issue po ng redundancy, yung technicalities po na nangyari dun sa pag-i-issue sa amin, pag-terminate sa amin, yun po yung number one po. And yung status po ng new coast na pinagtatrabaho namin, yun po yung main issue na dapat po natin pag-usapan sana ngayon. Yung status nila sa New Coast. Yes po. Pero may sinabi na kasi yung GCG na wala matatanggal. Yes sir, bali po kasi sa sinabi po ng GCG na ang employees po ay hindi matatanggal sa trabaho. Yes. Okay. So yung status po ng new coast, yun po yung Yung i-absorb kayo. Kasi hindi po. Kasi po, there is a pending turnover on February 19. Gusto po namin malaman kung talaga pong maita-turnover po yung operations ng New Coast, kasi ng Filipino New Coast to MSPI. Kasi po, as we all know nga po, meron po kami mga nakita na kailangan pa i-comply pero hindi pa nako-comply and yet papayagan natin na mag-operate po sila. Okay. Yeah, yan yung susunod ko sanang itatopic. But anyway, inunahan mo naman ako. Go ahead. Meron pa mga hindi dapat, Opo. meron pang mga hindi dapat, hindi pa nako-comply. Opo. At dapat i-comply ng MSPI. Hindi po. Ang MSPI po kasi, pinaliwanag ko na rin po, Senator, ito sa lahat. Tulad po nung 4 or 5 malalaking IR na binigyan po, hindi ko po alam kasi yung sinasabing hindi pa nakapag-comply. Meron pong, tulad po nung 4 ho na nabigyan ng malaking lisensya na IR sa Entertainment City, Senator, there is what you call a 10-year window maximum for one to be able to comply with the project implementation plan. So, pag kayo po ay magtatayo ng classified as an IR in Metro Manila, you are supposed to commit, Mr. Senator and everyone in this hall, $1 billion investment for one to be classified as an integrated resort in Metro Manila. Yan po ay isang polisiya na ipinasa noong mga nakarang administrasyon po sa PAGCOR. 1 billion po. Pinaliwanag ko po ito sa town hall meeting. Nandun po si Mr. Samson, nandun po si Mr. Alvarez. If I'm not mistaken, that was sometime in early November. Hindi po makapagkukumply kaagad ang proponent dahil hindi mo namang magagasto, may construction period po yun. Meron po yung time for them to invest on facilities, sa hotel po, sa kanila pong mga retail outlets, tulad po nung nakikita na natin mga nakatayo, hindi din po ganong kabilis maitatag Okay, yun. Mr. Altenco. Opo. Sige. Mr. Samson, ano sir- po yung sinasabi niyo hindi pala nila Ano po ba yung hindi Sir, nakukumply? with regards po dyan sa sinasabi po ni Chairman po na nandun naman po kami nung town hall during that time, nasabi naman po niya, I would like to request your good officer na baka pwede po natin i-retrieve yung buong footage po nung town hall ng araw na yun. Meron po yun sa department nila. Town hall meeting? Opo, meron po silang kompletong footage po nun. Para po, lahat po nung sinabi niya, at nung mga binato po namin, maging transparent po sa forum ninyo. Okay, I agree. Mr. Chairman, Senator can we Tulfo. subpoena those? Yes, sir.
And in video. fact, I already have a USB that I want to submit to you because there were statements made by Mr. Samson attributable to me, and he even claimed I am the most mean chairman in PAGCOR. Nandito na po yung USB. I will surrender this to the committee. Ito po yung footage ng town hall, pati po yung gamit ng lambanog, pati po yung gamit ng tsugi. Kayo na po ang mag-analyze kung sino po ang nakapagsalita at sinagot ko lang po yung mga nando. So I am surrendering this USB, Mr. Senator, to the committee for you to be able to analyze and study kung ano po yung mga statements na binanggit dito. Okay, again, let me repeat. Mr. Alvarez, Mr. Samson, Mr. Lester Cao, Mr. Tolika, because you came to us originally for the purpose of letting us know na number one, below minimum wage kayo. Marami sa inyo. Nasolve na po natin ngayon. And then number two, tinatanggal kayo at sabi wala mo ng tanggalan based dito sa decision pinalabas ng GCG. And number three, magkakaroon kayo ng retroactive pay doon sa mga nawala sa inyo through the years dahil nga hindi tamang pasweldo, right? So we've addressed those three issues. Unless meron pa kaibang issues, then meron ako i-address separate issue dito sa PAGCOR. Sir, bali ano Employee po, issue. gusto lang po namin clarify. On February 19 po ba, sa New Coast pa rin po ba kami magre-report sa trabaho namin or hindi pa rin po? Yes, good question, Hindi, Mr. Altenco. Mr. Samson, maliwanag na po yung kasagutan ko rito kanina at nandiyan din po yung kasagutan ng chairman ng GCG hanggang hindi po, at sa harap po ni Senator Tulfo, hanggang hindi po nananaog ang desisyon ng GCG, we are not implementing anymore yung redundancy program na yon. Then, Mr. Altenco, thank you for the Yes, answer. sir. Then I would direct my question, the question of Mr. Samson to Mr. Corpus, Attorney Corpus. So where will the report come February 19? Doon pa rin po. Doon pa rin po sa PAGCOR because Sa they're PAGCOR. still PAGCOR employees. Assuming na wala pa akong decision. Until such time a decision will be made by PAGCOR, by GCG. GCG. Yes po. Okay, so they will report still sa PAGCOR, Opo. not with New Coast, Yes po. right? Sir, ano po, yun nga po ang kailangan natin i-clarify. Kasi po, PAGCOR has a lot of branches. Isa lang po ang New Coast sa branch namin. The question po namin is, sa New Coast pa rin po ba kami magre-report? Kasi po, pwede gawan po Mr. nila ng- Samson, kung kayo, Please, please address the ko- chair. You cannot just talk to each sorry, other. sorry. Sorry. Mr. Samson and Mr. Tenko, you have to address the chair every Okay. time you speak, please. Okay, so, Mr. Samson, from my understanding, from what Attorney Corpus just said, you will still report to the PAGCOR facility. Sa PAGCOR New Coast. PAGCOR, New Coast po. that's New Coast. That's New Coast. Kaya po tinawag yun, New Coast Casino po yun. Okay, so they will still report, Mr. Altenco, Definitely, sir. to New Coast Definitely, Senator. Unless may nanawag na pong desisyon ng GCG. from Attorney Corpus. Habang wala from po, GCG. Mr. Senator. They'll continue reporting Yes, to yes. New Coast. Sumasa ilalim. Is that clear with you, Mr. Samson, Mr. Cao, Mr. Tolika, and Mr. Alvarez? Yes, so, Your Honor. Maraming salamat po. Thank you rin po, Chairman. Yes, thank you, Gian, sa pagdiliwan. Mr. Senator, meron lang po sana kung pagbibigyan nyo lang ako. Noong nakaraan po kasi, nabanggit dito, hindi ko lang po na ang board po ay members ay tumanggap. Ang totoo, hanggang kahapon po, may nagpapalabas sa mga social media sa PAGCOR na malalaman na raw po yung katotohanan tungkol do sa milyon-milyon bonus ng board members ng PAGCOR. Gusto ko lang po, Senator Raffy, and doon po kay Ginoong Alvarez, kaharap po ang GCG at kay Mr. Samson, sa 17 months ko po dyan, wala pong tinanggap kahit isang sentimo na bonus ang any member of the board, kasama na po ako bilang chairman nila. Okay. With that respect, may I request all the minutes of the meetings sa lahat po ng inyong mga board execoms Yes, meetings? Opo, ang and totoo po, sabi din resolutions po that daw were made? dito, sir,
Wala kaming ginagawa. Gusto Like, ko kaya nga po, Opo, Mr. bibigay ko po. Ito-turn over na po namin Para sa inyo. malaman namin kung talaga may pinag-uusapan kayo Yes. during board meetings. Yes. Kung yung ba ay chismisan lang, nagmamaritesan lang, o talagang tatrabaho kayo. Hindi po. Opo. Kasi the board of directors Yes. are being paid each Yes. time they Opo. attend an execom or a board meeting for that matter at thousands and thousands of pesos Opo. at each meeting. Each So meeting. I need to get a copy, sample of those board meetings, Yes, sir. execom meetings, kung ano na pag-usapan. We And will- then magkano ang binabayad sa bawat meeting, yung exact amount. We will surrender it to you, but liliwanagin ko lang po, ayon po sa GCG rules, sila po magpapatunay, ang isang member po ng board ng PAGCOR ay pwede lamang kumalikta ng sumusunod. Pag may board meeting po, 40,000 pesos. Linggo, hindi po totoo yung sinabi rito nung nakaraan, 2 beses kaming nagpapamiting ng board. Isang beses lang po yun, 1 linggo. Chinek ko na po, we average 50 items. We will surrender. Excuse me, Mr. Chairman. We will surrender po. Excuse me. Opo. No, mismong galing sa isang tao nyo. I forgot Opo. kung sinong kausap ko. Nagkamali po. Meron kay execom at Opo. meron pa kayong board Yes. meeting. So, Sa- 1 linggo. Sa So, Sa Exicom po mas mababa, no? Ito po. Kaya nga, so each engagement merong Opo, ang compensation. Exicom po, 24,000. Exactly. Maximum of 2 even if we have 4 every month. Kaya nga, so 2 times a week ang engagement at 2 times a week nagkakaroon ng compensation ang members of the board. Hindi po. Liliwanagin ko po, ano po. Isang Exicom po pag Webes sa umaga, 24,000 pesos po yun. Okay? Isang board meeting po sa hapon, 40,000 pesos So, 2 po yun. meeting O, in 1 day. Sa lumalabas po yun 40 plus 24, 64 po. Exactly. Maximum po na inano ng GCG sa amin, maski mag-meeting kami araw-araw, maski mag-excom kami araw-araw, times 2 lang po. Kaya 128,000 po lamang, maski ilang beses kayo mag-excom, maski ilang beses kayo mag-board meeting po, maximum po, 2 excom lang ang babayaran at 2 board meeting lang po ang So, maximum magkano po average? 128,000 pesos Okay, po. sige, nandun tayo. How about yung sa year-end bonus? Wala pa Performance rating na 1 million average. 900, sinabi sa akin ng GCG. po. 900 something 900? thousand. Yung 960,000 po, yun po yung sinabi ko po na maximum amount na pwede po nilang i-charge for board meetings. Yun po yung sinasabi ni Chairman Al, na kahit na mag-meeting sila ng board meeting ng 4 times a month, hindi pa rin po sila mababayaran ng 40,000 for every meeting basta po, may cap. 128,000 a month ang matatanggap nila regardless kahit na ilang meetings. Nakuha ko po yun. Pero at the end of the year, meron po silang tatanggap. Yun po yung tinatawag nating performance-based incentive. Performance-based. Magkano po yung Opo, average nyo? depende po yun kung sila po ay nakapag-submit ng... Ibigay po natin yung pinaka-average na lang. Mga 517? Maximum of 517,000. 517. Pakidivide nyo nga ng 12. 40. 40 a month po. 40 a month. Kaya nga po, so ibig sabihin, 168,000 O, pero nag-average a month ang isang Senator, gusto ko pong sabihin, hindi po kami Board of Directors. pwedeng magbayad sa aming mga sarili. Dapat po may approval yung sinasabing karagdagang 500,000, pakiliwanag mo lang commission. Alam ko po yun, Mr. Altenco. Opo. Dapat may approval ng GCG. Opo. Pero my point is, malaki po itong 168,000 compared doon sa 9,000 ang tinatanggap below minimum wage na araw-araw nagtatrabaho, nagpapakita sa Opo. casino, umulan man umaraw, na below minimum wage, samantalang ang mga members ng board na twice a week lang magpapakita at kumpleto pang buffet at masasarap na pagkain, and yet tumatanggap ng dambuhalang sweldo kung ikumpara sa sweldo nila. Yun po yung pinupoint out ko dito. Opo, salamat po. Pero gusto ko rin pong sabihin, hindi po kami tumanggap pa kahit piso nung sinasabi nilang 500,000. Patutunayan po ng GCG yun. Wala pa?
pa po sila this year. Yun pong entitlement sa PBI, yung performance-based incentive, ay nakabase po yun kung sila'y nag-comply sa requirements po ng GCG. Kasama po dyan yung attendance, yung performance evaluation scorecard ng buong GOCC, yung evaluation po ng chairman, peers, yung co-directors nila at saka ng mga subordinates. So meron po kaming guidelines dyan at sasabihin po ng GCG kung entitled po itong mga directors na ito to the PBI. Sa ngayon po, Attorney Martinez and Attorney Corpus, wala pang natatanggap na year-end performance rating ang any members of the board ng PAGCOR. Is that right? Wala pa. Sa kasalukuyan? Wala po. Wala po. Okay. Pero so presently, ang natatanggap lang naman nila is 128,000 average every month. Yes. Still, malaki pa rin po yan kung ibabangga po natin sa sweldo ng marami sa kanila na sa maraming taon nagpapakanda kuba, naging kalabaw ng PAGCOR, samantala itong mga board of directors na minsan-minsan lang pumasok. Yun po yung point ko dito. Opo. Sige Okay. po. Opo. Yeah, Mr. Alvarez? Tungkol po sa performance-based bonus, ganito po yan. Mababa na po ang basic namin. Ang pag-distribute po nila, may nakakatanggap po ng 0, may nakakatanggap po ng 25%, may nakakatanggap po ng Kanina po, 50%. bonus nila? Hindi, yung sa amin po. Comparable sa kanila na 100% talaga may multiplier pa. So now, ang issue natin, may bagong issue PBB tayo po. sa performance bonus. Opo. Sa mga rack and file. Sir, you have to address the committee. Okay. Kaya ko ina-address po na hindi ba pwede kami tumanggap ng 100% or 65% as per Okay. the rule lang ng ano ng Mr. Chair, Yes, sir, Mr. Chairman, Senator. Bakit nga hindi With sila regard makatanggap? to the issue, pati po PBB, hindi po management ng PAGCOR ang nagdidesisyon doon. And who makes that decision? It is based po sa performance rating ng lahat na in-evaluate po ng GCG. Okay, then GCG, how come hindi po sila nakatanggap ng tamang performance rating? Samantalang ang PAGCOR, nakakompute na at makakatanggap sila once it starts. So samantalang sila, itong mga trabahador sa PAGCOR, wala. Yun pong kasing criteria for the performance-based bonus, nakatali po yan sa CPCS. Ngayon lang po ngayon lang pong i-implement po sa So from now, ma-implement na. Opo, but subject to certain requirements, yung kaya sinabi, kailangan i-evaluate po ng GCG kung they meet the minimum criteria Bawat for employee na supposed to be the whole magtanggap. GOCC. The whole po. GOCC. Opo. The whole GOCC, the PAGCOR itself. Opo. So you have to make that evaluation. Yes, Kasama na yung siguro yung mga board of directors. Iba po yung sa board of directors. Yan yung performance-based incentive na So sinasabi na. when will we know na sila ay karapat-dapat makatanggap ng performance bonus? Pagka na-evaluate po ng GCG in the course of the operations of So when is PAGCOR that po. going to happen, Attorney Corpus? End of the year po. So Towards end of the year. po. So end of the year, kailangan malaman na natin kung magkano ang performance bonus matatanggap nila as a whole, kung magkano paghati-hatian based on the performance of the organization itself. Yes po. Tama? Yes po. And can we make it retroactive? Hindi, kasi maraming taon na sila hindi pa nakakatanggap. Kung doon sa sweldos, below minimum, ginawa natin retroactive. So why not make it retroactive doon sa mga bonus nila? Back pay yun. Pera nila yun na hindi na ibigay sa kanila on time. Make it retroactive. Yung pong rates po ng retroactivity will be really based on the salary po, yung basic salary, plus yung rates po ng mga compensation na allowed po under the CPCS. Now that they are migrating to CPCS, yun po magkakaroon ng retroactive effect po. So we're talking here about the bonus. Pera, Okay, yung we're talking about the bonus here, yung right? bon- Retroactive. Kasi yung sa salary given na po yun.
Kasi below minimum wage yung natanggap nila. So in difference, kung back pay kung tawagin, they should receive it because that's their money that was not given to them. Okay. Now, the performance bonus that Mr. Alvarez was raising kanina, that should be given to them as well. Yes po. Okay, Ah, kumbaga sir- parang 13-month pay kung sa mga private companies. So, dapat yung mga 13-month pay, retroactive, yung mga hindi nila tanggap through the years, may bigay sa kanila ngayon. Para lang po sa kaalaman po ng lahat, Senator, noong 2021 po, ang performance evaluation score ng PAGCOR is 98.08%. Mataas yun. Qualified po sila. Basta po naka-90 po, yon. Sa 2022 po, 99.46%. Wow, mas lang tumaas. Opo. Wala pa po silang Thank you dun sa mga empleyado. Apo. Salamat po sa inyong lahat. Ayan. Salamat din po. Sa PBB, wala pa po daw silang PBB application for 2021 and 2022 kasi hinihintay po itong CPCS rates. Meron na pong CPCS. Ngayon po, So, meron. maasama na po natin, doon sa sinabi nyo, mataas ang rate is 98, meron pang 99. So, doon sa mga years na yon, makakatanggap na sila. Yes po. Okay, because meron tayong CPCS, so gagawa na tayo ng tamang computation with that. Kailangan po mag-apply ang PAGCOR for the grant of And then, Pacor, PBB. can you I'm sorry, Senator. Hindi ko po nadinig. mag-apply Ano po dapat yun, ang Pacor? Chairman, ano po ang kailangan namin? Attorney Para Corpus. po mag-grant po yung PBB for the year, kailangan 2021, 2022, kailangan po mag-apply yung PAGCOR for the grant of PBB. Ngayon may mga requirements po So, yun. Pacor should apply para Yes, mag-grant. sir. We will, kung may go signal na po kaming pwede na kami mag-apply, wala pong problema, Senator. Kung gusto nila, kaya lang, may binanggit po na kolatilya si Chairman, ang sabi po niya, may mga requirements, malaman lang po, at I'm sure ang ating namang compliance officer nakikipag-ugnayan na mabalis sa kanya, pag nakuha po natin yon, kaagad ko pong yung mga requirements na yun ay paaasikaso na nang sa ganon, mahiling na natin sa GCG na ma-approve na nila yung performance bonus ng lahat ng empleyado ng PAGCOR using the new CPCS rate effective October 2021. Okay sa inyo yan, Attorney Corpus? Yes po, yes po. Okay.